So sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano i-adjust yung ating combi brake system ng ating Honda Click. So sa mga hindi nakakaalam, yung ating combi brake system ng ating Honda Click, yun po ay yung may kakayahang magpreno yung dalawang bahagi ng motor ng sabay kahit isa lang po yung pinapreno natin. Halimbawa, pumreno po ako sa likod, tutulungan po siya ng preno sa harap. So meron po tayong adjustan dito na ituturo ko kung saan pwede po natin mapalakas yung kabilang part ng preno kapag in-adjust po natin ito. So lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos ng intro. So ang pinaka best time na mararanasan pa natin yung magandang tono ng combi brake system natin ay ang pagkakuha natin sa kasa ng ating motor. So kapag bagong labas sa kasa yung ating motor, yung pinaka default setting ng ating combi brake system ay nandun pa sa ating motor. Pero syempre katagalan habang ginagamit natin yung ating motor, nawawala na yung tamang tuning or yung magandang tono ng pagka-combi brake system ng ating motor. Magandang matutunan din natin ito kasi safety feature din to ng ating Honda Click kung sakali mang may bigla ang prenong magaganap sa atin. So kung ikaw yung tipo na kapag nabigla ay hindi mo agad napipihit yung preno, magandang mapag-aralan mo ito para nang sa gayon ay maging safe ka sa pagmamaneho mo sa kalsada. So para maintindihan nyo po yung konsepto ng combi brake system natin, ipapakita ko po kung paano gumagana yung mechanism niya, yung combi brake system natin. So sa combi brake system, tutulungan ng rear brake ang ating front brake. So depende sa tuning na ilalagay natin mamaya. So kapag pinihit po natin to, ang ating rear brake lever, tutulungan po niya ang ating front brake. So sa pamamagitan ng pagpihit nito or yung paghila. So kung makikita nyo, pinipihit ko po yung rear brake lever natin, may gumagalaw po dito. So yan kung makikita nyo. May nakadugtong po kasing mechanism dito yung ating rear brake lever. So kapag pinihit ko po yung rear brake lever natin, hihilain niya po ito. Ito po yung pinaka mechanism na humihila at sasabay niya po itong part na to, itong buong to. So kapag napihit po ito or na-push po ito, nagpepreno po yung harap. So kung makikita nyo, ganito po kasi pinepreno yung harap natin, di ba? So yan, kung makikita nyo, itutulak nyo yung part na yon at gagana na po yung front brake lever natin or yung front brake natin mismo. So sa rear brake, kapag pinihit natin to, kusang gagalaw po itong part na to ng mechanism. Kahit hindi po gumagalaw itong front brake lever natin. So yun, hinihila nga po ng rear brake lever itong part na to. So the more na mas malakas yung hatak niya dito sa part na to ng rear brake lever, the more na mas itutulak niya po yung mechanism ng front brake natin. So may system po or may mechanism po kung paano natin ma-adjust itong part na to para mas maitulak niya pa po itong part na to ng ating front brake. Nang sa gayon, mas gumana po or mas lumakas po yung front brake lever natin. So para po gawin yon, ito po yung mechanism na gagalawin po natin para sa ating combi brake system. So kung makikita nyo, may isang bilog dito na parang bakal at loose siya sa left and right. So may space po yan dito sa kabilaan. Pwede po nating i-adjust yan, etong na to, part na to, itong buong to, nang sa gayon maa-adjust po yung pagka-combi brake system po natin. So ito po yung tinutukoy ko kanina na bakal na humihila po dito sa ating front brake kapag pinihit po natin yung rear brake po natin. So kapag inusog po natin siya pa left or pa right po muna, so yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya i-adjust. So baka po magtaka kayo, iba po yung aking bolt dito. Pinalitan ko na po ito. Ang default na bolt po kasi dito is parang flower bolt po siya. Flower po, yung flower Allen wrench po yung ginagamit na pantanggal. Pero dahil manahihirapan po akong alisin siya, pinalitan ko na po ng gold bolts na kasing size po
ng nut niya. So ayun, choice nyo na rin po kung papalitan nyo rin po yung sa inyo. Depende sa gusto nyong ilagay na nut dyan. Pero sa akin po, dahil mas convenient po ito, ito na po muna yung nilagay ko. So ito po, size 8 po siya, 8mm yung akin nilagay. Kung maglalagay man po kayo ng iba, ang gagawin po natin ay luluwagan po muna natin siya, guys. So ito po yung magsisilbing natin, pinaka-lock dito sa mechanism natin. So kagaya ng sinabi ko kanina, magiging basis po natin itong bilog. So sabihin na po natin na default po kapag nasa gitna yung bilog natin. Default po yan. So yan. Kapag tinulak po natin papunta sa right, yung ating mechanism, combi brake mechanism na lang itawag natin, ang ito pong bakal na to, mapapansin nyo, which is yan po yung tumutulak kanina, mapupunta rin po siya sa bandang right, which is magiging easy sa rear brake lever natin na itulak pa itong front lever kapag pinreno natin. Ibig sabihin, mas malakas po niyang maitutulak yung front brake lever. Ayun, sa madaling salita po, mas lalakas po lalo yung combination ng front at rear brake lever natin. Mas tutulungan po ng front yung rear brake po natin. Yun po yung pinaka madaling salita para dito. So yun, kung mai-adjust na po ninyo, pwede nyo na pong higpitan ulit yung nut na nakalagay dito. So yan, itatry po muna natin yung etong na to, combination. Ayun guys, nahigpitan na natin. Take note na inusog po natin siya papuntang right. So nasa left na po yung bilog natin. Gayun din po, umusog din po itong bakal na tumutulak na to papunta sa right po. So yan, i-testing na po natin yung combi brake combination po niya. Pipihitin ko po tong rear. Makikita nyo po, mas malakas po yung hatak niya. Dahil medyo nahatak din po itong bakal na to. So mas matutulak niya po sa combination na ganito. So yan, sa setting po na ganon. And pagka preno ko po, makikita nyo mas lumakas po yung hatak. So yan, para mas madali nyong magets, yung setting po na ito ay mas palalakasin po niya yung combi brake system, or mas tutulungan po ng front brake yung rear brake po natin. So yan, mas malakas po siya. Baligtad naman po kapag yung ginawa natin is inusog po natin tong mechanism papunta sa left. So magiging kabaligtaran po yung mangyayari. Imbis na mas palalakasin po niya yung front brake or yung pagiging combi brake system po niya, mas magiging loose or mahina po yung harap natin kapag pumreno po tayo sa likod. So hindi po masyadong tutulungan ng front brake natin yung rear brake natin sa ganitong setting, guys, kapag inusog natin siya papunta sa left. So yung bakal na bilog natin is nakasagad siya sa right. Inusog natin yung mechanism natin papunta sa left. So para sa madaling salita, kapag ganito po yung setting, hindi po masyadong tinutulungan ng ating front brake yung ating rear brake. Sa madaling salita, mas mahina po yung combi brake system sa ganitong setting. I-move po papunta sa left yung ating mechanism at yung ating bilog ay nakasagad sa pinaka right. So sa ganitong sa ganitong setting po, hindi masyadong gumagana yung combi brake system, or minsan wala masyadong epekto. So yan, pero natin yung rear, guys. Tignan natin kung itutulak niya. So kung makikita nyo, dahil minove natin yung mechanism papunta sa right, hindi masyadong tinutulak ng ating rear brake yung ating front brake. So kung makikita nyo, halos wala masyadong epekto. So yun yung ating setting para hindi masyadong gumana yung ating combi brake system. So what if nasa gitna naman itong ating bilog, or yung mechanism natin is nakapagitna? So dito sa setting na to na nakagitna po yung ating bilog, hindi po siya malakas, hindi po siya mahina. Katamtaman lang po yung magiging setting ng combi brake system natin kapag nasa gitna po itong bilog. Dahil hindi niya po masyadong itutulak itong ating mechanism at hindi niya rin po masyadong
hahatakin. Katamtaman lang. So ito po yung setting na parang mild setting lang po ng combi brake system. So yun, tawagin na lang natin tong medium setting ng ating combi brake. So medium or katamtaman din yung epekto ng kanyang pagka-combi brake. So try natin guys. So preno natin yung rear. Ayan, medyo katamtaman lang din yung pihit ng ating combi brake system niya or yung pihit niya sa front. So kaya kung makikita nyo, natutulungan niya pa konti-konti yung ating rear brake. Konti lang yung epekto, so katamtaman lang din. So yun po yung mga setting na pwede nyong tandaan sa pagsiset ng inyong combi brake system. So ayan, tandaan na lang po natin, high setting po, naka-high po yung combi brake system kapag nasa left po itong bilog, medium kapag nasa gitna, at low combi brake system setting kapag nasa right po yung bilog na to. So take note na lang po na para makuha nyo yung pinakamagandang resulta, itesting nyo rin siya na sa pamagitan ng pag-ikot ng inyong mga gulong sa likod at harap habang tinutuning nyo po yung ating setting natin, or itesting nyo eventually para malaman nyo po yung kapit ng preno. So yun po yung ating pinaka basic principle sa pag-a-adjust ng ating combi brake system. Nasa sa inyo na po kung paano nyo itotono or gustong i-adjust yung pagka-combi brake system ng inyong mga Honda Click. So yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know, usapang combi brake system. Bye bye.